Araw-araw, kinukuskus ng malanding matanda ang bawang sa kanyang mga kamay at, habang nagpipigil ng sakit, isinasabsob ang kanyang mga daliri sa mainit na mantika upang iprito ito. Kapag pareho ng gininto ang kulay ang magkabilang panig, binabalot niya ang mga ito ng gasa. Gayunman, matapos ang ilang araw ng matinding pagsubok, sa halip, lalo pa itong naging magaspang. Narinig ng nakababatang kapatid ang iyak ng kanyang ate kaya't agad siyang lumapit upang aliwin ito. Ngunit bigla niyang napansin na ang mga daliri ng kanyang ate ay naging pambihirang lambot at kinas. Dahil dito, walang pag-aalinlangan, ipinasok agad ng nakatatandang babae ang kamay ng kanyang kapatid sa siwang ng pinto. Nang makita ito ng hari mula sa labas, inakala niyang isang napakagandang dalaga ang nasa loob. Kaagad siyang nangako na pakakasalan niya ito kinabukasan. Ang hindi alam ng hari, parehong mahigit 80 taong gulang na ang dalawang babae. Gayunman, dahil sa pag-asang mamuhay ng marangya, nagpa siya ang nakatatandang babae na ipagpatuloy ang panlilinlang. Araw-araw, pinapalitan niya ang kanyang tinig upang magtunog batang dalaga at malinlang ang hari para bigyan siya ng kayamanan. Dumating ang araw na kailangan na niyang humarap sa hari. Wala siyang ibang pagpipilian kundi magpagamot sa kanyang kapatid. Ginamitan siya nito ng pandikit upang pakinisin ang kanyang kulubat na balat. Sa dilim ng gabi, palihim siyang pumasok sa kama ng hari. Kasabay nito, iniutos ng hari sa mga bantay na patayin ang mga ilawan. Magkasama silang nagpalipas ng gabi. Ngunit kinaumagahan, nagimbal ang hari ng matuklasang ang babaeng kasama niya sa kama ay isang matandang may edad na 80. Sa labis na pagkabigla, ipinag-utos niyang ihulog ito sa bangin bilang parusa. Kakaiba ang nangyari, hindi namatay ang matandang babae sa pagbagsak. Sa halip, sa isang himala, nagising siyang isang napakagandang dalaga na may makinis at maputing balat. Samantala, nasa kagubatan noon ang hari upang manggaso. Nang makita niya ang babae, agad siyang nabighani. Hindi niya alam na ito rin ang matandang hinulag niya sa bangin. Sa pagbabalik sa palasyo, itinanghal siya ng hari bilang reyna at nagdaos ng isang marangyang kasal. Di kinalimutan ng matanda ang kanyang kapatid. Iniutos niya sa mga bantay na bigyan ito ng bagong damit at isang imbitasyon. Pagdating ng nakababatang kapatid sa palasyo, napanganga siya sa kanyang nakita. Paulit-ulit niyang tinanong kung paano naging bata ang kanyang ate, ngunit hindi rin ito alam ng nakatatandang babae. Habang papalapit ang hari, nainip ang ate at padaskal-daskol na nagsabi na, pinunit ko lang ang isang patong ng balat ko. Inakala niyang sapat na ito upang panghinaan ng loob ang kanyang kapatid sa pagsubok na gayahin siya. Ngunit sa kanyang pagkagulat, naniwala ang nakababatang kapatid. Habang naglalakad sa daan, nakatagpo siya ng isang berdugo. Ibinigay niya rito ang kanyang mga alahas bilang kabayaran at hiniling na tulungan siyang alisin ang kanyang balat. Hindi nagtagal, dumating ang berdugo sakay ng isang karwahe upang dalhin siya sa kagubatan. At sa sumunod na sandali, isang kakilakilabot na pangyayari ang naganap.